Wala kang puwang sa pamamahay na ito, Tessa. Ang isang basurang tulad mo ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa pangalang Consuelo. Pirmahan mo ito at lisanin ang bahay na ito bago ko pa mawala ng pasensya. Ang tinig ni Doña Tia Consuelo ay tila isang matalim na labaha na humiwa sa katahimikan ng mansyon. Sa tapat niya, nakatayo si Tessa, suot ang kanyang luma at kupas na apron. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, namumula at may mga sariwang sugat dahil sa maghapong paglilinis ng maruruming sahig na sinadya pang tapunan ng tinta ng kanyang biyenan. Sa gitna ng mesa ay nakahain ang isang mainit na plato ng adobo, ang paboritong putahe ni Tristan na 3 oras niyang pinaghirapan. Ngayong gabi ang kanilang 3 anibersaryo ng kasal at ang bawat sangkap ng hapunang iyon ay hinaluan niya ng pag-asa na baka, sa pagkakataong ito, ay mapansin siya ng kanyang asawa. Ngunit ang pag-asang iyon ay naglaho nang bumukas ang pinto at pumasok si Tristan, hindi mag-isa, kundi katuwang si Trixie. Ang bango ng mamahaling pabango ni Trixie ay tila sumakal sa simpleng amoy ng niluluto ni Tessa. Walang imik na inilapag ni Tristan ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng hapag, sa tabi mismo ng pagkaing inihanda ni Tessa. Ang tunog ng papel na tumama sa mesa ay tila isang kulog na nagpaguho sa mundo ng babae. "Sign the divorce papers, Tessa. Ayoko na. Hindi ko na kayang sikmuraan ang pananatili mo rito. Trixie will stay here from now on. Siya ang mas kailangan ng pamilyang ito." Malamig na pahayag ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagmamahal. Tila isang estranghero ang nakatingin sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tessa ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Tristan ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang puso hanggang sa ito ay tuluyang mawasak. Ang kanyang lalamunan ay tila bumarat, tuyot at walang boses na lumalabas. Ang kanyang mga binti ay nanghina, tila nawalan ng buto, at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo sa nagbabadyang mga luha na pilit niyang pinipigilan. Ang plato ng adobo na simbolo ng kanyang pagsisikap ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay, bumagsak sa sahig at nagkadurog-durog. Ang sarsa ay kumalat na tila dugong umaagos sa puting tiles. Hindi pa nakontento, lumapit si Doña Tia at marahas na hinawakan ang braso ni Tessa. Kinaladkad siya patungo sa marangyang hagdanan ng mansyon. Ang bawat hakbang ay puno ng pangungutya at pag-alipusta sa kanyang pagkatao. "Tingnan mo ang sarili mo, Tessa. Isang hampas lupa na nangarap na mapabilang sa amin. Wala kang silbi, walang yaman, at higit sa lahat, wala kang pag-ibig mula sa anak ko." Sa tuktok ng hagdan, habang ang ulan ay nagsisimulang humampas sa malalaking bintana ng mansyon, muling nagpumiglas si Tessa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit sapat na ang kanyang kahirapan para tratuhin siyang parang hayop. Ngunit sa isang iglap, naramdaman niya ang isang malakas na tulak sa kanyang balikat. Ang kanyang katawan ay nawalan ng balanse. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang paligid habang siya ay nahuhulog sa madilim na kailaliman ng hagdanan. Ang bawat pagtama ng kanyang katawan sa bawat baitang ay tila isang malupit na paalala ng kanyang mga kabiguan. Hanggang sa ang huling tunog na narinig niya ay ang pagbagsak ng kanyang ulo sa matigas na marmol sa ibaba. Ang huling nakita niya ay ang malamig na mukha ni Doña Tia at ang malungkot, ngunit walang kibo na anino ni Tristan sa itaas. Sa gitna ng unti-unting pagdilim ng kanyang paningin at ang malapot na dugong dumadaloy sa kanyang noo, isang tanong ang naiwang umaalingaw-ngaw sa kanyang naghihingalong diwa. Ano nga ba ang halaga ng isang pusong tapat at mapagkalinga kung ang mundong ginagalawan mo ay binuo mula sa bato at dumi ng kasinungalingan? Tila huminto ang tibok ng kanyang puso, ngunit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang boses na nagmula sa libu-libong taon ang nakalipas ang biglang bumulong sa kanya.
Isang boses na puno ng kapangyarihan at puot na nangangakong ang wakas na ito ay simula pa lamang ng isang madugong pagbabayad. Itapon mo na ang bangkay na iyan, Rosa. Huwag mo nang dungisan ang puting carpet ng mansyon ng maruming dugo ng isang pulubi. Iwanan mo siya sa likod bahay, sa lugar kung saan nararapat ang mga basurang tulad niya. Ang boses ni Doña Tia ay tila isang malupit na hatol na narinig ni Aling Rosa habang pilit niyang binubuhat ang walang malay na katawan ni Tessa. Sa gitna ng dilim at malakas na buhos ng ulan, dinala ng matandang katulong si Tessa sa isang maliit at abandonadong bodega sa dulo ng hardin. Ang amoy ng basang lupa, amag, at mga tuyong dahon ang tanging sumalubong sa kanila sa loob ng madilim na silid na yon. Doon, sa ibabaw ng isang lumang banig, inihiga ni Aling Rosa ang babaeng tila iniwan na ng hininga. Habang ang kidlat ay gumuguhit sa kalangitan, ang diwa ni Tessa ay naliligaw sa isang mundong hindi niya kailanman nakita. Sa gitna ng isang malawak na hardin ng mga kumikinang na halaman, isang babaeng may suot na marangyang katutubong kasuotan ang nakatayo. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabi at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa karunungan at pait. Siya si Talasa, ang ninunong pinagkaitan ng katarungan. Ang babaeng ang pangalan ay binura sa kasaysayan ng pamilya Consuelo. Tessa, ang iyong puso ay masyadong mabuti para sa mga taong ang kaluluwa ay puno ng lason. Bulong ni Talasa, ang tinig ay tila himig ng hanging amihan. Ang iyong pagdurusa ay hindi katapusan, kundi isang paggising. Gamitin mo ang aking alaala, ang aking sining sa paggamot, at ang aking puot upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa atin. Mula sa abong ito, ikaw ay muling babangon bilang isang bagong nilalang. Sa loob ng bodega, ang mga daliri ni Tessa ay biglang gumalaw. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan na dati ay tila paralisado sa sakit ay napuno ng isang mainit at kakaibang enerhiya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi na ito ang mga matang puno ng takot at luha. Ito ay mga matang kasing talim ng mga dahon ng pandan, malalim at mapanuri. Sa kabila ng panghihina, dahan-dahang bumangon si Tessa. Ang kanyang mga kamay ay kusang gumalaw patungo sa mga halamang tumutubo sa mga bitak ng sementadong sahig ng bodega. Kumuha siya ng ilang dahon ng sambong at pinitpit ito sa kanyang mga palad habang bumubulong ng mga salitang hindi niya alam na alam niya. Ang katas ng halaman ay kanyang ipinahid sa malalim na sugat sa kanyang noo. Sa bawat dampi, ang kirot ay tila hinihigop ng lupa at ang sugat ay unti-unting nagsara na tila hinahaplos ng isang hindi nakikitang kamay. Tessa, buhay ka? Diyos ko, akala ko ay tuluyan ka na kaming iniwan. Gulat na bulalas ni Aling Rosa. Nakapapasok lang dala ang isang basong tubig. Ang matanda ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa kanyang alaga. May kakaiba kay Tessa, ang paraan ng kanyang pag-upo, ang kanyang tindig, at ang lamig ng kanyang aura ay hindi na katulad ng dati niyang kilala. Salamat, Aling Rosa, ngunit ang Tessa na kilala mo ay wala na sa mundong ito. Sagot ni Tessa. Ang kanyang boses ay naging mas malalim, mas matatag, at may himig ng awtoridad na tila nagmula sa kailaliman ng panahon. Ang babaeng narito ngayon ay ang siyang maniningil sa bawat patak ng luha at dugo na ibinuhos sa bahay na ito. Samantala, sa loob ng marangyang sala ng mansyon, maririnig ang mahihinin na tawa at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana. Nagdiriwang sina Doña Tia at Trixie kasama ang ilang piling panauhin. Tila ipinagdiriwang ang aksidenteng pagkawala ng asawa ni Tristan. Si Tristan naman ay nakaupo sa dulo ng mesa, tahimik at tuliro, habang pilit na iwinawaksi ang imahe ng dugo ang mukha ni Tessa sa kanyang isipan. Ngunit ang tawanan ay biglang naputol nang ang malaking pinto ng sala ay dahan-dahang bumukas.
Ang malakas na hangin mula sa labas ay pumasok na naging sanhi ng paghina ng mga ilaw sa chandelier. Isang anino ang tumayo sa gitna ng pintuan, isang babaeng basa ng ulan. Ang puting damit ay may mga mantsa ng dugo at putik, ngunit ang kanyang mukha ay kasing ayos at kasing ningning ng isang reyna. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Tila bawat hininga ng mga naroon ay napatigil. Ang basong hawak ni Doña Tia ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga kamay at nabasag sa sahig. Ang bawat piraso ng kristal ay nagpakita ng kanyang lumalaking takot. Masyado pa maaga para magdiwang, Mama. Ang malamig na boses ni Tessa ay pumailan lang sa buong mansyon, tila isang sumpa na hindi maaaring takasan. Hindi ba ninyo alam? Ang mga halamang inyong tinapaktapakan ay siya ring maaaring maglabas ng pinakamalupit na lason. Ang katahimikan sa loob ng marangyang sala ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat panauhin. Ang bawat mata ay nakatuon kay Tessa na tila isang multong nagbalik mula sa kailaliman ng lupa upang gambalain ang kanilang maluhong hapunan. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang basang buhok ay lumilikha ng maliit na bilog sa mamahaling carpet, habang ang kanyang tindig ay nananatiling matuwid at puno ng dangal na hindi kailanman nakita sa dating Tessa. Tessa, anong drama ito? Paano ka nakapasok dito sa ganyang itsura? Ang boses ni Tristan ay may halong gulat at pagkalito, habang pilit niyang iniiwas ang tingin sa dugoang damit ng kanyang asawa. Buhay ako, Tristan. Mukhang hindi naging sapat ang lakas ng tulak ni Mama para tuluyan akong mawala. Sagot ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretsyo sa nangangatal na si Doña Tia. Ang bawat salita ay binitawan niya ng may kapangyarihan, tila bawat letra ay may dalang bigat ng katotohanan. Si Trixie, na hindi matanggap ang paggagambala sa kanyang sandali ng tagumpay, ay tumayo ng padabog. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita at puot. You're ruining the party, Tessa. Kung hindi ka pa mamatay-matay, sana man lang ay huwag kang magkakalat dito. Why don't you make yourself useful? Dalhan mo kami ng tsaa rito para sa mga bisita. Bilis! Sa halip na masaktan o umiyak, isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Tessa. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Ang bawat hakbang ay tila isang ritual ng kapangyarihan. Kinuha niya ang porselanang takore at nagsimulang magsalin ng mainit na tsaa sa bawat tasa ng may pambihirang gilas. Walang nanginginig na kamay, walang tumapon na patak. Tsaa para sa'yo, Trixie, at para sa'yo, Mama. Bulong ni Tessa habang inilalapag ang tasa sa tapat ng biyenan. Ang kanyang mga mata ay biglang naningkit habang tinititigan ang mukha ni Doña Tia. Maganda ang iyong ayos ngayong gabi, Mama. Ang iyong balat ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. Iyan ba ang epekto ng secret glow cream na iniregalo sa iyo ni Trixie? Siyempre, galing pa yan sa France, hindi tulad ng mga mumurahing gamit mo. Pagmamalaki ni Trixie habang humihigop ng tsaa. Ngunit ang kamay ni Doña Tia ay biglang huminto sa pag-abot sa kanyang tasa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw patungo sa kanyang liig, pilit na kinakamot ang balat na tila biglang uminit. Ang kanyang mukha na kanina ay maputi dahil sa makapal na makeup ay nagsimulang mamula sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sayang naman, malungkot na sambit ni Tessa, ngunit ang tono ng kanyang boses ay puno ng pangungutya. Ang bango ng tsaa na ito ay naglalabas ng mga sangkap na hindi dapat humahalo sa tingga at mercury. Alam mo ba, Trixie, na ang mga sangkap ng cream na ibinigay mo kay Mama ay may lason na tumutugon sa init ng tsaa. Ang balat na pilit mong pinapaganda ay unti-unti nang nilalamon ng kemikal mula sa loob. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat isa ay nakatingin na sa mukha ni Doña Tia. Ang pamumula ay mabilis na kumalat. Nagmimistulang mga mapupulang pantal na tila mga galit na bulkan sa kanyang pisngi at noo.
Ang pangangati ay naging mahapdi, dahilan upang mapabitaw ng malakas na hininga ang matandang babae. "Anong sinasabi mo? Nagsisinungaling ka!" Sigaw ni Trixie, ngunit ang kanyang sariling mga kamay ay nagsimula na ring manginig nang makita ang hitsura ni Doña Tia. Kinuha ni Tessa ang isang maliit na salamin sa ibabaw ng mesa at iniharap ito sa kanyang biyenan. Ang bawat galaw ni Tessa ay tila isang tadhana na hindi kayang pigilan. "Tingnan mo ang iyong sarili, Mama. Ang kagandahang pilit mong ipinagmamalaki ay nagiging sumpa na sa iyong mukha. Iyan ang mangyayari kapag ang puso ay puno ng dumi at ang ginagamit na pampaganda ay kasing peke ng iyong pagmamahal." Sa harap ng kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad, si Doña Tia ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita sa salamin. Ang mga mapupulang pantal ay tila mga selyo ng kahihiyan na hindi niya kayang itago. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon na tila unti-unting nabubulok. Tiningnan ni Doña Tia si Tessa at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi panghahamak ang nakita sa kanyang mga mata kundi isang matinding kilabot. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang maamong si Tessa. Ito ay isang nilalang na tila nakakaalam ng bawat lihim na itinatago ng kanyang kaluluwa. Walang puwang ang isang ina na tulad mo sa kinabukasan ng batang yan, Tessa. Isang mantsa ka lamang sa kanyang pangalan. At hindi ko hahayaang lumaki ang apo ko sa piling ng isang babaeng walang pinag-aralan at puno ng kamalasan. Ang boses ni Doña Tia ay gumaralgal sa galit habang nakaharap sa salamin. Pilit na tinatakpan ng makapal na bandana ang kanyang namumulang mukha. Ang bawat salita ay tila isang lason na ibinubuga niya patungo kay Tessa na nakatayo sa pintuan ng silid. Ang kahihiyang dinanas ng matanda sa harap ng kanyang mga kaibigan ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa kanyang pagkatao. At ang tanging paraan upang makaganti ay ang saktan si Tessa sa pinakamasakit na paraan, ang kanyang anak. Sa loob ng silid-tulugan ni Tristan, nakita ni Tessa ang isang asul na folder sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumapit dito. Ang bawat daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang magaspang na balat ng folder. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mga papeles para sa kustodiya at isang tiket patungong Amerika para sa kanyang 5 taong gulang na anak na si Nino. At sa tabi nito, ang pangalan ni Trixie bilang tatayong legal na tagapangalaga sa ibang bansa. "Tristan, ano ito?" Ang boses ni Tessa ay halos pabulong, ngunit may dalang bigat ng 1,000 hagulgol. Tumingin siya sa kanyang asawa na nooy kapapasok lang. Ang mga mata nito ay puno ng pag-iwas at pag-aalinlangan. "It's for the best, Tessa. Nino needs a better environment. Doon sa States, Trixie can provide everything for him. Schools, healthcare, a life that you can never give him here. Hayaan mo na siyang sumama sa amin." Paliwanag ni Tristan. Ang kanyang tinig ay malamig at tila isang pader na hindi matitibag. Naramdaman ni Tessa ang isang matinding apoy na nagmula sa kanyang kaibuturan. Ang puot ni Talasa na humahalo sa wagas na pagmamahal ng isang ina. Ang kanyang lalamunan ay tila bumarat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding determinasyon na protektahan ang kanyang dugo at laman. Ang bawat alaala ng kanyang pagtitiis, ang bawat gabing hindi siya natulog upang alagaan ang may sakit na anak ay nag-alab sa kanyang isipan. Isang buhay na hindi ko kayang ibigay? Ang boses ni Tessa ay biglang tumaas, naging matatag at puno ng awtoridad na tila hindi nagmula sa mundong ito. "Ang tinutukoy mo ba ay ang buhay na puno ng materyal na bagay ngunit walang kaluluwa? O ang buhay sa piling ng isang babaeng ang tanging alam ay manira ng pamilya? Tristan, hindi mo kilala ang anak mo kung sa tingin mo ay sapat na ang pera para palitan ang pag-ibig ng isang tunay na ina." Biglang pumasok si Doña Tia sa silid.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag kang magmalinis, Tessa. Pirmahan mo na ang mga papeles na iyan. Huwag mong idamay ang bata sa kahirapan mo. Trixie is more of a mother than you could ever be. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin sa loob ng silid ay naging mabigat at ang bawat hininga ni Tessa ay naging mas malalim. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder at sa isang iglap, marahas niya itong pinunit sa harap ng kanyang biyenan at ni Tristan. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila isang deklarasyon ng digmaan na yumanig sa katahimikan ng mansyon. Lumapit si Tessa kay Doña Tia. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa biyenan. Ang lamig ng kanyang aura ay naging sanhi ng pagkislot ng matanda na tila nakakita ng isang nilalang na hindi dapat kalabanin. Ang dating takot sa mga mata ni Tessa ay napalitan ng isang mapanganib na ningning. Makinig kayo sa akin dahil minsan ko lang itong sasabihin, bulong ni Tessa, ang bawat salita ay tila isang sumpa na nakaukit sa hangin. Maaari ninyong kunin ang lahat sa akin, ang aking dangal, ang aking pangalan, maging ang aking hininga. Ngunit hinding-hindi ninyo makukuha ang aking anak. Tumingin siya kay Tristan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at hamon. Subukan ninyong ilayo ang anak ko sa akin at makikita ninyo kung ano ang kayang gawin ng isang inang wala ng takot na mawalan. Lalampas muna kayo sa bangkay ko bago nyo makuha ang anak ko. At tinitiyak ko sa inyo, sa oras na yon, hihilahin ko kayong lahat kasama ko sa hukay. Ang katahimikan na sumunod ay naging nakabibingi. Tila bawat sulok ng mansyon ay nakikinig sa kanyang banta. Si Doña T ay napaurong. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na kilabot. Habang si Tristan ay nanatiling nakatayo, tila ngayon lamang, tunay na nakilala ang babaeng pinakasalan niya. Hindi pa tapos ang laban, Tessa. Ang mga sugat na idinulot nila ay magiging pilat na magpapaalala sa iyo ng iyong lakas. Ang bulong na yon ni Talasa ay tila sumasabay sa ihip ng hanging amihan habang naglalakad si Tessa sa malawak na hardin ng mansyon. Pagkatapos ng mainit na pagtatapat sa loob ng silid, ang bawat hininga niya ay puno pa rin ng pait, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw na ng kristal. Alam niyang hindi titigil si Doña Tia at kailangan niya ng mga mata at tainga sa loob ng kuta ng kaaway. Sa gitna ng mga hanay ng mga rosas na pilit pinatutubo ni Doña Tia, mga halamang dayo na hindi naman hiyang sa lupang yon, napansin ni Tessa ang isang lalaki. Nakasuot ito ng kupas na kamiseta at sombrerong anahaw na halos tumatakip sa kanyang mukha. Siya ang bagong hardinero na kinuha ni Aling Rosa upang tumulong sa malawak na lupain. Habang lumalapit si Tessa, isang pamilyar na amoy ang dumaan sa kanyang pangamoy. Hindi ito amoy ng mamahaling pabango o kemikal na pampaganda, kundi ang amoy ng basang lupa, ugat ng luyang dilaw, at ang sariwang bango ng damong Maria. Ang bango na ito ay tila isang kumpas na tumatawag sa kaluluwa ni Talasa sa loob niya. Ang halamang iyan ay hindi nabubuhay sa sobrang dilig. Kailangan niya ng sikat ng araw at kalayaan upang lumago. Mahinahong wika ni Tessa habang nakatingin sa lalaking abala sa pagbubungkal ng lupa. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay matatalim, puno ng mga kwentong hindi pa naisasalaysay, at may kung anong kislap na tila pamilyar sa mga mata ni Tristan. Siya si Tiago. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at may mga kalyo, tanda ng mahabang panahon ng pagtatrabaho at pagtitiis. Minsan, ang mga pinakamagagandang bulaklak ay tumutubo sa gitna ng mga tinik. Senyora, sagot ni Tiago. Ang kanyang boses ay malalim, may awtoridad na pilit itinatago sa likod ng simpleng pananalita. Tulad ng katarungan, matagal man itong bago sumibol, hinding-hindi ito mapipigilan ng kahit anong bakod. Naramdaman ni Tessa ang isang kuryente na dumaloy sa kanyang mga daliri nang magtama ang kanilang mga paningin. Sa pamamagitan ng matalas na pandaman ni Talasa,
Nakita niya ang isang hindi nakikitang hibla na nag-uugnay kay Tiago at Tristan. Isang ugnayan ng dugo na pilit ibinaon sa limot ng nakaraan. "Bakit ka narito, Tiago?" tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay naging seryoso. "Ang isang taong may kaalaman sa mga lihim ng kalikasan na tulad mo ay hindi basta-basta magiging isang hamak na hardinero sa bahay na ito." Tumayo ng tuwid si Tiago, inalis ang kanyang sombrero at tiningnan ang malaking mansyon na tila isang kaaway na matagal na niyang pinagmamasdan. Lumapit siya ng bahagya kay Tessa, sapat na upang hindi marinig ng mga bodyguard na nakabantay sa malayo. "Narito ako upang bawiin ang kinuha sa amin, Tessa. Tulad mo, ako rin ay biktima ng kasakiman ng babaeng nasa loob ng bahay na yan," bulong ni Tiago. Ang bawat salita ay tila isang lihim na sumpa. Inakala ni Tia Consuelo na ang lahat ng kanyang ginawa ay nanatiling nakabaon sa ilalim ng lupang ito. Ngunit ang lupa ay hindi nakakalimot. Hinawakan ni Tiago ang isang maliit na medalya na nakasabit sa kanyang leeg. Isang luma at kupas na ginto na may disenyong pamilyar sa mga kagamitan ni Talasa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tessa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Tessa ang bigat ng isang madilim na katotohanang matagal nang itinatago. "Alam ko kung paano namatay ang tunay na ina ni Tristan, Tessa. At alam ko rin kung sino ang tunay na humawak sa leeg niya hanggang sa malagutan siya ng hininga." Dugtong ni Tiago, ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding puot. "Ang kailangan ko lang ay isang kakampi sa loob, isang taong handang sumugal para sa katarungan." Ang hangin ay biglang lumamig at ang mga dahon ng rosas ay tila nanginginig sa takot sa ibinunyag ni Tiago. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Tessa na hindi siya nag-iisa sa digmaang ito. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo at ang bawat isa sa kanila ay patungo sa iisang direksyon. Ang pagbagsak ng kahariang binuo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. "Inumin mo ito, Tristan. Huwag mong kakalimutan ng iyong tsaa bago ka magpahinga. Alam mo namang ito lang ang nakakapagpatahimik sa iyong isipan mula sa pagod ng trabaho." Ang tinig ni Doña Tia ay puno ng mapagkunwaring tamis habang inilalapag ang isang tasa ng mausok na tsaa sa tapat ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kanyang anak, ngunit ang lamig sa kanyang titig ay tila isang maninila na naghihintay na malumpo ang kanyang biktima. Mula sa madilim na sulok ng pasilyo, nakatayo si Tessa. Ang kanyang bawat hininga ay pigil habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng biyenan. Dahil sa mga alaala ni Talasa, hindi na kailangan ni Tessa ng anumang pagsusuri upang malaman ang katotohanan. Ang amoy ng tsa ay may halong datura, isang uri ng halamang nakakalason na unti-unting sumisira sa katinoan ng tao, nagdudulot ng kalituhan at ginagawa ang biktima na tila isang sunod-sunurang manika. Ito ang dahilan kung bakit madaling maimpluwensyahan si Tristan, kung bakit ang kanyang mga emosyon ay tila laging nakatago sa likod ng isang makapal na pader ng paglayo at pananahimik. Naramdaman ni Tessa ang bigat sa kanyang dibdib. Ang lalaking minsang naging pangarap niya, ang asawang sinikap niyang unawain sa kabila ng malamig nitong pakikitungo, ay unti-unti palang hinubog at kinontrol ng sariling ina sa loob ng maraming taon. Ang bawat paghigop ni Tristan sa tsaang iyon ay isang hakbang patungo sa kanyang sariling pagkagunaw. Ang galit ni Tessa ay humalo sa isang malalim na awa, isang damdaming matagal na niyang pilit na ibinabaon. Nang lisanin ni Doña Tia ang silid, dahan-dahang pumasok si Tessa. Ang kanyang mga hakbang ay kasing tahimik ng isang anino. Bitbit niya ang isang maliit na lalagyan ng tsaang gawa sa pinaghalong sambong at anis. Mga halamang mula sa lihim na hardin ni Tiago na may kakayahang maglinis ng lason sa dugo. "Tristan," mahinang tawag ni Tessa. Nag-angat ng tingin si Tristan. Ang kanyang mga mata ay mapupula, tila pagod at walang pokus. "Tessa, anong ginagawa mo rito?"
Sinabi ni Mama na kailangan kong uminom nito para guminhawa ang pakiramdam ko. Inumin mo ito, Tristan. Mas makabubuti ito sa iyo. Sabi ni Tessa habang dahan-dahang ipinapalit ang bagong tasa sa luma. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa kamay ni Tristan. Ang lamig ng balat ng lalaki ay nagpadama kay Tessa ng isang matinding pagnanais na iligtas ito mula sa madilim na kamay ng kanyang biyenan. Nang mainom ni Tristan ang tsaang gawa ni Tessa, ang epekto ay hindi naging agaran. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ng gabi, ang lason sa kanyang katawan ay nagsimulang makipaglaban sa gamot. Sa kanyang pagtulog, ang ulap sa kanyang isipan ay unti-unting nahawi. Ang mga alaala na matagal nang ibinaon ni Doña Tia ay nagsimulang lumitaw na tila mga kidlat sa gitna ng bagyo. Sa kanyang panaginip, nakita ni Tristan ang isang babaeng may malambot na mukha, suot ang isang puting damit na may burda ng mga bulaklak. Siya ang kanyang tunay na ina. Ngunit ang imaheng iyon ay biglang napalitan ng isang madilim na anino, isang pares ng mga kamay na may suot na pamilyar na singsing, isang gintong singsing na may malaking esmeralda, ang mismong singsing na suot ni Doña Tia ngayon, ang mahigpit na nakapulupot sa leeg ng kanyang ina. Ang bawat hininga ng kanyang ina ay naging isang gumaralgal na tunog ng paghihirap. Ang bawat sipa ng mga paa nito sa sahig ay tila isang huling hiling para sa tulong na hindi dumating. Nakita ni Tristan ang sarili niya bilang isang bata, nakatago sa ilalim ng kama, habang ang kanyang mga mata ay nanunood sa malupit na pagpaslang. "Mama!" Ang sigaw ni Tristan ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagising siya na basang-basa ng malamig na pawis. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Ang kanyang bawat hininga ay mabilis at gumaralgal. Tumingin siya sa kanyang paligid. Sa marangyang silid na tila naging isang kulungan, dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang sariling mga kamay. At pagkatapos ay ang pinto ng silid ni Doña Tia sa kabilang panig ng pasilyo. Ang katotohanan ay nagsisimula nang kumawala mula sa mga tanikala ng lason, at ang bawat piraso ng kanyang alaala ay nagsasabi sa kanya ng isang bagay. Ang babaeng itinuring niyang tagapagligtas ay ang siyang pumatay sa kanyang tunay na mundo. Walang saysay ang iyong pagpupuyat, Tessa. Kahit anong gawin mo, basura na ang mga produktong yan. Gaya mo, bukas sa gala, hindi lang ang kumpanya ang babagsak, kundi ang huling hibla ng dangal na pilit mong ikinakabit sa pangalang Consuelo. Ang boses ni Trixie ay tila isang malupit na halakhak na bumasag sa katahimikan ng laboratorio ng mansyon. Nakatayo siya sa may pintuan, suot ang isang mamahaling silk robe, habang pinagmamasdan si Tessa na ang mga kamay ay puno ng dumi ng lupa at katas ng mga halaman. Sa harap ni Tessa ay ang mga malalaking lalagyan ng Consuelo Gold, ang pinakabagong herbal serum na nakatakdang ilunsad bukas sa harap ng mga pinakamalaking mamumuhunan sa bansa. Naramdaman ni Tessa ang isang matinding pait nang amuyin niya ang likido sa loob ng mga bote. Ang mabangong amoy ng dita at luyang dilaw ay napalitan ng isang masangsang at nakakasulasok na amoy ng nabubulok na kemikal. Sinabutahin ni Trixie ang buong batch. Nilagyan niya ito ng formalin at mga nakalalasong acid na hindi lamang sisira sa balat ng gagamit, kundi tuluyang magpapabagsak sa reputasyon ni Tristan. Ang bawat hininga ni Tessa ay naging mabigat. Ang kanyang likod ay kumikirot sa maghapong pagtayo. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha dahil sa pagod, ngunit ang kanyang puso ay tila isang nagbabagang uling. Ang mulas na nararamdaman niya sa kanyang sikmura ay hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa galit para sa daan-daang manggagawa na mawawalan ng trabaho kapag bumagsak ang kumpanya bukas. "Bakit mo ito ginawa, Trixie?" Mahinang tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Alam mong ito na lang ang pag-asa ni Tristan para maisalba ang negosyo ng pamilya niya. Ganito mo ba siya kamahal? Handa mong sirain ang lahat para lang mapatunayan na wala akong silbi? Tumawa lang ng mahina si Trixie,
Isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa bulsa ng isang taong walang kaluluwa. Hindi mo naiintindihan, Tessa. Kapag bumagsak si Tristan, ako ang sasagip sa kanya. At sa oras na yon, sisiguraduhin kong wala ka na sa tabi niya para makihati sa tagumpay na ako lang ang may kakayahang ibigay. Nang lisanin ni Trixie ang silid, naiwan si Tessa sa gitna ng kadiliman. Ang bawat bote ng serum ay tila mga anino ng kanyang kabiguan. Ngunit sa sandaling iyon, ang diwa ni Thalassa sa loob niya ay muling nag-alab. Ang katahimikan ng gabi ay napuno ng isang kakaibang enerhiya. Hindi hahayaan ni Tessa na magwagi ang kasamaan. Dinala ni Tessa ang kanyang mga kagamitan sa lihim na hardin ni Tiago sa likod bahay. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula siyang gumawa ng isang himala. Ang tunog ng porselanang dikdikan na tumatama sa matigas na kahoy ay naging isang ritmo ng pag-asa. Kumuha siya ng mga sariwang dahon ng bayabas, malunggay, at ang pambihirang bunga ng thalassa na itinanim ni Tiago mula sa mga butong itinago ng kanyang mga ninuno. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa gitna ng mga sangkap. Ang init ng kanyang mga palad ay humahalo sa malamig na katas ng mga halaman na lumilikha ng isang likidong kulay ginto at may bango ng umaga pagkatapos ng ulan. Ang bawat patak ng pawis ni Tessa ay hinaluan niya ng panalangin at ng matinding pagnanais na ituwid ang mali. Magdamag na nagtrabaho si Tessa, hindi inalintana ang pangangatal ng kanyang mga kalamnan o ang antok na pilit na pumipikit sa kanyang mga mata. Sa tulong ni Tiago, na siyang kumuha ng mga pinakapurong mineral mula sa bukal sa malapit na bundok, nagawa nilang linisin ang lason sa mga serum at palitan ito ng isang pormulang mas makapangyarihan kaysa sa orihinal. Nang sumikat ang araw, ang laboratorio ay napuno ng isang bango na tila nagmula sa paraiso. Ang mga bote ay muling napuno ng likidong nagbibigay buhay. Ngunit ang kaba sa dibdib ni Tessa ay hindi pa rin nawawala. Bukas ang gala at ang lahat ay nakasalalay sa isang pagkakataon. Habang naghahanda ang buong mansyon para sa marangyang gabi, nakita ni Tessa si Tristan sa pasilyo. Ang mukha ng lalaki ay puno ng stress. Ang kanyang mga mata ay walang kislap ng pag-asa habang nakatingin sa mga kahon ng produkto. "Ready na ba ang lahat, Tessa?" tanong ni Tristan. Ang boses ay tila isang taong naghihintay na lamang ng hatol ng kamatayan. "Sana ay tama ang desisyon kong ipagkatiwala sa iyo ang huling pagkakataong ito." Hindi sumagot si Tessa. Tanging isang matatag na tango lamang ang kanyang ibinigay. Ngunit sa loob-loob niya, isang tanong ang hindi niya maiwasang isipin. Kapag nalaman ni Tristan ang katotohanan sa likod ng sabotaheng ito, magkakaroon ba siya ng lakas ng loob na piliin ang katarungan kaysa sa kanyang sariling ina at sa babaeng pinagkakatiwalaan niya? O ang tagumpay na ito ay magiging simula lamang ng isang mas malaking digmaang wawasak sa kanila ng tuluyan? "How dare you show your face here, Tessa? You look like a cheap imitation of a lady. Akala mo ba, sa pagsusuot ng gown, na yan ay mababago mo ang katotohanang isa ka lang hamak na katulong?" Ang matalim na bulong ni Trixie ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Tessa habang sila ay nakatayo sa gitna ng naglalakihang mga kristal na chandelier ng Grand Ballroom. Ang bawat mata ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay nakatuon sa kanila. Ngunit sa halip na yumuko o umiyak, nanatiling matuwid ang tindig ni Tessa sa loob ng kanyang emerald green na gown. Isang kulay na tila sumasalamin sa buhay at lakas ng mga halamang kanyang pinapangalagaan. Sa ilalim ng kanyang mga sutlang guwantes, ang mga daliri ni Tessa ay mahapdi at may mga paltos dahil sa buong gabing pagdidikdik ng mga sariwang ugat at dahon. Ang kanyang bawat hininga ay puno ng pagod. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng isang paparating na unos.
ang mula sa kanyang sikmura ay hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding pananabik na makitang gumuho ang kuta ng mga kasinungalingan ni Doña Tia at Trixie. Ang bawat hakbang ni Tessa ay puno ng gilas na tila nagmula sa isang sinaunang reyna. Ang aura ni Talasa ay bumabalot sa kanya, nagbibigay ng isang misteryosong ningning na nagpabaling sa atensyon ng lahat, kabilang na si Tristan na hindi maalis ang tingin sa kanyang asawa. Ang paghanga sa mga mata ni Tristan ay hinaluan ng matinding pagsisisi. Tila ngayon lamang niya tunay na nakikita ang hiyas na matagal niyang binaliwala. Ang kaganapan ay naging mas kumpirmado nang lumapit ang isang tanyag na socialite, si Mrs. Montenegro. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng makapal na makeup, ngunit kitang-kita ang pamumula at pamamaga ng kanyang balat dahil sa isang maling produktong ginamit niya kanina. Ang sample na sadyang ibinigay ni Trixie upang ipakita ang palpak na gawa ni Tessa. "I need help. My face is burning." Ang hiyaw ni Mrs. Montenegro ay bumasag sa mahinang musika ng okasyon. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila mga bubuyog na mabilis na kumalat sa buong silid. Si Trixie ay palihim na nakangisi, habang si Doña Tia ay handa nang ituro si Tessa bilang salarin. Dahan-dahang lumapit si Tessa, dala ang isang maliit na bote ng gintong likido, ang serum na ginawa niya sa ilalim ng liwanag ng buwan kasama si Tiago. Ang bango ng damong Maria at bunga ng talasa ay biglang humahalimulak, tila isang sariwang hangin sa gitna ng maalinsangang gabi. "Hayaan ninyong tulungan ko kayo, senyora," may nahungwika ni Tessa. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagpatahimik sa kaguluhan. Inilapat niya ang malamig na likido sa namamagang balat ni Mrs. Montenegro. Sa bawat dampi ng kanyang mga daliri, ang pamumula ay tila mahiwagang naglalaho. Ang pamamaga ay humupa, at ang balat ng ginang ay naging mas makinis at mas makinang kaysa dati. Ang buong ballroom ay napuno ng mangha. Hindi lang nailigtas ni Tessa ang balat ni Mrs. Montenegro, nailigtas niya ang dangal ng kumpanya. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi. Kinuha ni Tessa ang mikropono sa entablado. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, kasing talim ng isang espada. Ang kagandahan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nakikita sa labas. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ang produktong sadyang inilagay sa bag ni Mrs. Montenegro ay hindi gawa ng kumpanya, kundi isang sabotahe na may halong mapanganib na kemikal upang hiyain ako at ang asawa ko. Tumingin siya ng diretso kay Trixie, na ngayon ay maputla na tila isang bangkay. "Alam mo ba, Trixie, na ang bawat halaman ay may sariling paraan ng pagtatanggol? Ang lason na sinadya mong ihalo sa serum ay mabilis na nag-iiwan ng bakas sa kamay ng sino mang humawak nito. Bakas na tanging ang ilaw lamang ng ultraviolet ang makakapaglabas." Sa isang kumpas ni Tessa, ang mga ilaw sa ballroom ay biglang nagdilim at pinalitan ito ng asul na liwanag mula sa mga projector. Ang lahat ay napasinghap nang makita ang mga kamay ni Trixie na kumikinang sa isang nakakatakot na kulay neon, ang ebidensya ng kanyang pagtrato sa mga kemikal. Ang kahihiyan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Trixie, habang ang mga bulungan ng mga tao ay naging mga panunumbat. Si Tristan ay dahan-dahang lumapit kay Tessa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pait. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, napansin ni Tessa ang isang madilim na anino sa sulok ng ballroom. Si Doña Tia ay hindi tumitingin sa entablado. Siya ay may kausap sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot at determinasyon na tila may mas malaking trahedyang nakahanda. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang pusong puno ng inggit kapag ito ay nasulok na sa pader ng katotohanan? Ang tagumpay ba na ito ay simula ng kalayaan ni Tessa? O ito ay magiging mitsa ng isang mas madugong paghihiganti mula sa dilim? Walang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, Tristan, ako ang nagpalaki sa'yo.
Ako ang nagbigay sa iyo ng marangyang buhay na tinatamasa mo ngayon. At ngayon, paniniwalaan mo ang bahabahagi at maruming kwento ng babaeng yan? Ang boses ni Doña Tia Consuelo ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim na silid-aklatan ng mansyon. Kasing talim ng basag na kristal, ang kanyang mukha na dati ay laging maayos at puno ng awtoridad, ay ngayon ay puno ng pait at takot na pilit niyang ikinakubli sa likod ng kanyang galit. Sa tapat niya, nakatayo si Tristan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang katotohanang matagal na niyang pilit na iwinawaksi. Sa kabilang panig ng silid, nakasandal sa pinto si Tessa. Ang kanyang emerald green na gown ay may mga bahid na ng pawis at pagod mula sa mahabang gabi ng gala. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag. Ang bawat hininga niya ay mabigat. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na sumasabay sa bawat tibok ng kaba sa kanyang dibdib. Ang mula sa kanyang sikmura ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang nakita niya sa mga mata ni Tristan. Isang pusong unti-unting nadudurog sa harap ng babaeng itinuring niyang ina. Ang singsing, Mama. Ang singsing na suot mo ngayon. Mahinang wika ni Tristan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Nakita ko ito sa aking mga panaginip. Nakita ko ang mga kamay na may suot nito habang hinihigpitan ng hawak sa leeg ng tunay kong ina. Bakit, Mama? Bakit mo nagawa iyon? Tumawa ng mapait si Doña Tia. Isang tunog na tila kalansing ng mga bakal sa loob ng isang madilim na selda. Panaginip? Pinaniniwalaan mo ang mga guni-guni mo dahil lamang sa mga tsaa na ipinapainom sa iyo ng babaeng iyan? Tristan, mag-isip ka. Ako ang Consuelo. Ako ang nagligtas sa kumpanyang ito mula sa pagkalubog. Sa sandaling iyon, ang pinto ng silid-aklatan ay dahan-dahang bumukas na lumikha ng isang mahabang anino sa sahig. Pumasok si Tiago, bitbit ang isang lumang kahon na gawa sa narra. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng katarungang matagal na ring naghintay. Inilapag niya ang kahon sa mesa sa harap ni Tristan at Doña Tia. Hindi lang panaginip ang hawak ni Tristan, Tia. Wika ni Tiago. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng puot. Narito ang mga dokumentong itinago mo sa ilalim ng sahig ng lumang bodega. Ang tunay na testamento ng ama ni Tristan at ang mga sulat ng aking ina. Ang tunay na asawa ni Don Roberto Consuelo, bago mo siya tuluyang pinatahimik. Dahan-dahang binuksan ni Tristan ang kahon. Ang bawat papel na kanyang hinahawakan ay tila isang piraso ng kanyang pagkatao na muling nabubuo. Nakita niya ang larawan ng kanyang ina, ang babaeng may malambot na mukha na nakita niya sa kanyang mga pangitain. At nakita rin niya ang katotohanang si Doña Tia ay isa lamang sekretarya noon na nagnasa ng yaman at kapangyarihan hanggang sa humantong ito sa isang madugong krimen. Wala kayong ebidensya, mga huwad na papel iyan, sigaw ni Doña Tia, ngunit ang kanyang boses ay gumaralgal na. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng kilabot habang nakatitig sa mga dokumento. Ang kanyang bawat hininga ay naging mabilis at gumaralgal, tila ang hangin sa loob ng silid ay unti-unti nang nauubos. Lumapit si Tessa kay Doña Tia. Ang kanyang aura ay punong-puno ng kapangyarihan ni Talasa. Ang lupa ay hindi nagsisinungaling, Mama. Ang bawat halaman na itinanim mo sa ibabaw ng mga lihim mo ay siya ring naglabas ng katotohanan. Ang bawat patak ng dugo ay nag-iwan ng bakas na hindi kayang burahin ng kahit anong yaman. Tumingin si Doña Tia sa paligid, sa tatlong taong nakatitig sa kanya nang may panghuhusga. Ang kanyang kuta ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, at ang bawat piraso nito ay bumabagsak sa kanyang ulo. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, mabilis niyang dinampot ang isang matalim na gunting na pangkoryo sa ibabaw ng mesa. Napahinto si Tristan nang makita ang kanyang ina, ang babaeng minahal niya sa kabila ng lahat. Nahawak ang isang matalim na bagay malapit sa kanyang leeg. Nanlilisik ang mga mata nito,
Tila nasa gilid ng matinding emosyon at desperasyon. Kung hindi ko mapapasayo ang kumpanyang ito, walang sino man ang makikinabang dito. Sigaw ni Doña Tia, bumasag sa katahimikan ng gabi, parang isang huling pahayag ng galit at pagtutol na wala ng atrasan. Ano ang gagawin ni Tristan sa harap ng huling pagtatangka ng kanyang ina na sirain ang kanilang buhay? Mapipigilan ba ni Tessa ang madugong wakas na ito? O ang katarungan ba ay kailangang bayaran ng isa pang buhay? Mamatay tayong lahat kung kailangan. Hindi ko hahayaang mapunta sa inyo ang pinaghirapan ko. Walang konsuelo ang mananatiling nakatayo kung hindi ako ang reyna. Ang hiyaw ni Doña Tia ay tila isang matinis na tunog na bumasag sa huling hibla ng katinuan sa loob ng silid-aklatan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang matalim na gunting na hawak niya ay nanginginig sa tapat ng kanyang sariling leeg. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang tingin ay bumaling kay Tristan, ang lalaking itinuring niyang anak, ngunit ginawa niyang alipin ng kanyang mga kasinungalingan. Sa isang mabilis at desperadong galaw, sa halip na saktan ang sarili, ay lumingon siya at itinuon ang talim patungo sa dibdib ni Tristan. Ipinanganak kang malas, Tristan. Sana ay tinuluyan na kita noon pa gaya ng ginawa ko sa pakialamera mong ina. Sigaw ni Doña Tia habang sumusugod. Napatigil ang tibok ng puso ni Tessa. Ang bawat segundo ay tila naging isang mabagal na agos ng panahon. Nakita niya ang banta. Naramdaman niya ang panganib na tila isang malamig na hanging humahagupit sa kanyang balat. Hindi siya nag-isip. Hindi siya nag-atubili. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, ang pagiging ina ni Tessa at ang katapangan ni Thalassa, ay nagtulak sa kanya upang humarang sa gitna ng galit at ng biktima. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa balikat ni Tessa nang tumama ang dulo ng metal sa kanyang balat. Ang init ng kanyang sariling dugo ay dahan-dahang gumapang sa kanyang emerald green na gown na tila isang madilim na rosas na unting bumubuka sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat hininga niya ay naging isang gumaralgal na tunog ng paghihirap. Ang kanyang paningin ay bahagyang umikot at ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa siya ay mapaluhod sa malamig na sahig. Tessa! Ang sigaw ni Tristan ay puno ng pait at pagsisisi, isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nadurog na kaluluwa. Mabilis niyang sinalo ang asawa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo mula sa balikat ni Tessa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman, ang kumpanya, at ang pangalang Consuelo ay nawala ng halaga. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nagbuwis ng buhay para sa kanya. Si Tiago, sa kabilang banda, ay mabilis na kumilos. Gamit ang kanyang lakas na hinubog ng pagtatrabaho sa lupa, mabilis niyang nakuha ang gunting mula kay Doña Tia at pinigilan ang matanda. Ang bawat pagpiglas ni Doña Tia ay naging isang mahinang kalos sa sahig, hanggang sa siya ay tuluyang manghina at mapaupo sa gilid ng mesa, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Isang reynang nawala ng korona, ng kaharian, at ng katinuan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nabasag lamang ng tunog ng mga sirena ng pulis na papasok na sa tarangkahan ng mansyon. Ang asul at pulang ilaw ay tumatagos sa mga bintana na nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa madugong eksena. Ang bawat hininga ni Tessa ay naging mas mababaw. Ang kanyang mukha ay naging maputla na tila isang estatwang gawa sa marmol. Dahan-dahang itinaas ni Tessa ang kanyang kamay, hinawakan ang pisngi ni Tristan. Ang kanyang mga daliri ay may bahid ng dugo, ngunit ang kanyang haplos ay kasing lambot ng isang talulot ng bulaklak. Tristan, tapos na ang ulan. Bulong ni Tessa, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa gitna ng ingay ng mga paparating na awtoridad. Laya ka na. Laya na tayong lahat. Naramdaman ni Tristan ang isang matinding paninikip sa kanyang lalamunan. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay hinaluan ng matinding pagsisisi.
Ngunit sa gitna ng kanyang takot na mawala si Tessa, isang pamilyar na bango ang dumaan sa kanyang pangamoy. Ang bango ng mga halamang gamot na ginawa ni Tessa na tila isang pangako ng pag-asa sa gitna ng kamatayan. Habang inilalabas si Doña Tia ng mga pulis, ang matanda ay walang tigil sa pagtawa, isang tawang puno ng pait at kabaliwan na yumanig sa buong mansyon. Ngunit si Tristan ay hindi na lumingon. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon na lamang sa babaeng nasa kanyang mga bisig. Magagawa bang gamutin ng mga halaman ni Tessa ang sugat na ito sa kanyang katawan? At higit sa lahat, magagawa bang gamutin ng panahon ang mga malalim na sugat sa puso ni Tristan pagkatapos ng madugong katotohanan ito? Ang ganda ng iyong mga mata, Elena. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Huwag kang lalapit. Wala akong ginawa sa'yo. Ang hiyaw ni Doña Tia Consuelo ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim at malamig na selda ng piitan, kasing talim ng isang sumpa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging maayos ang manicure, ay ngayon ay puno ng mga gasgas dahil sa walang tigil na pagkamot sa pader. Ang kanyang marangyang sutlang damit ay napalitan ng isang kupas na uniforme ng bilanggo at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng secret glow cream. Tanging ang mga kulubot ng takot at kabaliwan ang natira. Sa bawat sulok ng selda, tila nakikita niya ang anino ni Elena, ang tunay na ina ni Tristan, na nakatitig sa kanya nang may kapatawaran na lalong nagpapahirap sa kanyang konsensya. Samantala, sa labas ng kuta ng hustisya, si Trixie ay naiwang mag-isa sa gitna ng ulan. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng sabotahe at panloloko sa bawat pahayagan. Wala ng mga designer bags, wala ng mga party sa alta sosyedad. Ang tanging natira sa kanya ay ang isang lumang maleta at ang matinding sulyap ng paghamak mula sa mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay isang paalala na ang kagandahang binuo sa kasinungalingan ay madaling natutunaw sa ilalim ng init ng katotohanan. Sa loob ng mansyon ng mga Consuelo, ang bango ng mga halamang gamot ay muling humahalimuyak. Tila isang ritual ng paglilinis sa bawat sulok na dati ay puno ng lason. Si Tessa ay dahan-dahang bumabangon mula sa kanyang kama. Ang kanyang balikat ay mayroon pa ring puting benda, ngunit ang kanyang kutis ay muling nagliliwanag. Gamit ang sarili niyang formula ng sambong at luyang dilaw, ang kanyang katawan ay bumibilis ang paghilom, na tila ang bawat hibla ng kanyang balat ay may sariling buhay na ayaw sumuko. Lumapit si Tristan, dala ang isang baso ng sariwang gatas at ang isang maliit na pelos na kahon. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay tila isang nanginginig na dahon sa gitna ng amihan. Ang mula sa kanyang sikmura ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding hiya at pag-ibig na matagal niyang ipinagkait sa babaeng nasa harap niya. Tessa, kumusta ang pakiramdam mo? Mahinang tanong ni Tristan. Ang boses ay tila isang pabulong na panalangin. Mabuti na ako, Tristan. Ang mga sugat sa katawan ay madaling gamutin ng mga halaman. Sagot ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malalim at tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa ng lalaki. Ngunit ang mga sugat sa alaala, iyon ang nangangailangan ng mas mahabang panahon. Dahan-dahang lumuhod si Tristan sa tapat ng kama ni Tessa. Ang kanyang bawat hininga ay naging mabigat. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Inilabas niya ang singsing na pamilyar kay Tessa. Ang singsing na itinapon ni Trixie sa dumi noon. Ngunit ngayon ay kasing ningning na ng bituin. Dahil sa muling pagpapakinis nito, muli mo bang tatanggapin ang isang lalaking naging buta sa katotohanan? Bulong ni Tristan. Ang kanyang tinig ay gumaralgal sa matinding emosyon. Hindi ko maipapangako na mabubura ko ang lahat ng pait na dinanas mo sa kamay ng aking ina. Ngunit ipinapangako ko na ang bawat hininga ko
ay iaalay ko upang patunayan na ikaw ang tanging reyna ng buhay ko. Tessa, muli mo bang tatanggapin ang singsing na ito hindi bilang isang konsuelo, kundi bilang ang babaeng pinakamamahal ko? Napatigil ang tibok ng puso ni Tessa. Ang bawat alaala ng kanyang pagtitiis, ang bawat gabing iniyakan niya sa bodega, at ang bawat pananakit ni Doña Tia ay tila isang pelikulang mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Ngunit nang makita niya ang wagas na pagsisisi sa mga mata ni Tristan, naramdaman niya ang huling bulong ni Thalassa sa kanyang diwa. Isang bulong na nagsasabing, ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa kakayahang magmahal muli sa kabila ng lahat. Inabot ni Tessa ang kamay ni Tristan. Ang haplos ng kanilang mga daliri ay tila isang kuryenteng naghatid ng init sa buong silid. Ngunit bago niya maisuot ang singsing, isang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang sandali. Si Tiago ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong balita mula sa labas. Tristan, Tessa, kailangan nating pag-usapan ang huling habilin ni Mama bago siya tuluyang mawalan ng bait sa loob ng piitan. Wika ni Tiago, ang boses ay tila isang babala, na ang bawat wakas ay may dalang panibagong simula na hindi nila inaasahan. Ano nga ba ang huling lihim na iniwan ni Doña Tia Consuelo? Ang kapayapaan ba na tinatamasa nila ngayon ay isang panandaliang hininga lamang bago ang huling unos ng nakaraan? Walang gamot na makakapagpabago sa nakaraan, ngunit ang bawat bagong usbong ng dahon ay pangako ng isang bukas na malaya sa lason. Ang bulong na yon ni Tessa ay tila isang panalangin habang nakatayo siya sa gitna ng bagong Thalassa's Garden. Ang mansyon ng mga Consuelo, na dati ay puno ng madidilim na anino at amoy ng mga kemikal, ay ngayon ay humahalimuyak na sa bango ng tanglad, rosmaryo at ang mahiwagang bunga ng talasa. Ang bawat hininga ni Tessa ay naging magaan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng katarungang matagal nang ipinagkait. Lumapit si Tiago, bitbit ang isang lumang balumbon ng papel na nakuha mula sa huling taguan ni Doña Tia sa piitan. Ito ang mga orihinal na formula ng kanilang mga ninuno, ang mga lihim ng pagpapaganda at paggamot na ninakaw ng pamilya Consuelo noon. Sa pagkakita sa mga ito, naramdaman ni Tessa ang huling yakap ni Thalassa sa kanyang diwa. Ang misyon ay tapos na. Ang nakaw na yaman ay naibalik na sa tunay na nagmamay-ari. Tessa, ang kumpanya ay sayo na ngayon. Mahinang wika ni Tristan habang lumalapit sa kanyang asawa. Inilapag niya ang mga legal na dokumento sa ibabaw ng mesa sa ilalim ng puno ng nara. Inalis na ni Tristan ang kanyang pangalan bilang CEO. Ngayon, si Tessa na ang tumatayong reyna ng Thalassa's Secret. Ang kanyang bawat hakbang ay hindi na puno ng pag-aalinlangan, kundi ng isang lalaking natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Malayo sa anino ng isang maling ina, naramdaman ni Tessa ang matinding kurot sa kanyang puso nang makita si Tristan. Ang lalaking dati ay tila bato, ngayon ay may mga matang punong-puno ng pag-asa at wagas na pag-ibig. Ang mula sa kanyang sikmura ay naging isang mainit na pakiramdam ng kapayapaan. Hinawakan niya ang kamay ni Tristan. Ang kanilang mga daliri ay nagpulupot na tila mga ugat ng halamang sabay na lumalago sa gitna ng unos. Hindi ko kailangan ng kumpanya, Tristan. Ang kailangan ko ay ang pamilyang matagal nating hindi nabuo dahil sa mga kasinungalingan, sagot ni Tessa. Ang boses ay tila isang himig na nagpapatahimik sa ingay ng mundo. Sa gitna ng hardin, tumatakbo ang kanilang anak na si Nino. Ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanang naghahatid ng ligaya sa buong paligid. Ang bawat sipa niya sa damuhan ay isang paalala na ang buhay ay patuloy na sumisibol sa kabila ng lahat ng pait. Binuhat ni Tristan ang bata at niyakap ito ng mahigpit habang si Tessa ay nakasandal sa balikat ng kanyang asawa. Ang bawat hininga ng hangin ay tila isang haplos ng pasasalamat
mula sa kalikasan. Ang lahat ng mga sugat, ang sa balikat ni Tessa, ang sa puso ni Tristan, at ang sa alaala ni Tiago, ay unti-unti nang nagiging mga pilat ng karangalan. Ang katarungan ay hindi lamang nakamit sa loob ng selda, kundi sa loob ng kanilang mga tahanan na ngayon ay puno na ng katotohanan. Salamat, Tessa. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit na ako mismo ay sumuko na sa sarili ko. Bulong ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papalubog na araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong hardin. Ngunit bago pa man tuluyang magtapos ang hapon, isang pamilyar na bango ang biglang humalimuyak sa paligid. Hindi ito amoy ng kahit anong halaman sa kanilang hardin. Ito ang bango ng white lilies, ang paboritong bulaklak ni Elena, ang tunay na ina ni Tristan. Ang hangin ay tila bumulong ng isang pangalan, isang huling paalam na nagpadama sa kanila na sila ay binabantayan mula sa kabilang panig. Tumingin si Tessa sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang langit at lupa ay nagtatagpo. Ang bawat piraso ng kanyang buhay ay maayos na. Ang bawat kabanata ay tapos na. Ang lahat ng lason ay nawala na. At ang tanging natira ay ang wagas na pag-ibig na kasing tatag ng mga pinakamatandang puno sa kagubatan. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang liham na naiwan sa mesa ni Doña Tia ang biglang naalala ni Tessa. Isang liham na may nakasulat na pangalan ni Tristan at may tatak ng isang pamilyang hindi pa nila nakikilala. Sino nga ba ang tunay na ama ni Tristan? Ang lihim ba na ito ay simula ng isang bagong paglalakbay? O ito ang huling susi sa kanilang ganap na pagkakakilanlan? Ang bawat dapit hapon sa mansyon ng mga Consuelo ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang hanging umiihip mula sa hardin ay hindi na nagdadala ng amoy ng lason at panlilinlang, kundi ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at halamang gamot na tila humihiling ng kapayapaan. Sa gitna ng malawak na beranda, nakaupo si Tessa habang pinagmamasdan ang kanyang asawang si Tristan na masayang nakikipaglaro sa kanilang anak na si Nino. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang musika na nagbubura sa bawat pait ng nakaraan. Sa tingin mo ba, Tessa, sapat na ang lahat ng ito upang mabura ang mga pagkakamali ko? Mahinang tanong ni Tristan habang lumalapit sa asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Ang bawat hininga niya ay may dalang pagsisisi na hinaluan ng wagas na pag-ibig. Hinawakan ni Tessa ang kamay ni Tristan. Ang haplos niya ay kasing lambot ng isang talulot ng rosas, ngunit kasing tatag ng mga ugat ng nara. Ang pagpapatawad, Tristan, ay hindi isang mabilis na proseso na parang pag-inom ng gamot. Ito ay parang pag-aalaga ng isang halaman. Kailangan ng tiyaga, sikat ng araw, at tamang panahon. Napatawad na kita dahil nakita ko ang iyong pusong handang magbago. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas na magkasama nating bubuuin. Nahanap na nila ang tunay na kapayapaan. Si Doña Tia ay nananatili sa loob ng kanyang madilim na mundo sa piitan, kung saan ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling mga anino. Si Trixie naman ay naglaho na sa limot, isang aral na ang kagandahang walang kaluluwa ay madaling nalalanta. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, natututunan ni Tessa na ang pinakamabisang gamot sa mundo ay hindi matatagpuan sa anumang bote o formula, kundi sa lakas ng loob na harapin ang katotohanan at ang kapangyarihan ng pagmamahal na kayang maghilom ng kahit na pinakamalalim na sugat. Ang kwento ng kanilang pamilya ay naging isang inspirasyon sa marami. Isang patunay na kahit gaano man kapait ang ugat ng isang puno, kung ito ay aalagaan ng tama at didiligin ng katapatan, ito ay magbubunga pa rin ng matamis at masustansyang prutas. Ang Thalassa's Secret ay hindi lamang naging isang kumpanya ng kagandahan, kundi isang simbolo ng pag-asa para sa bawat babaeng nakaranas ng pang-aapi at ninais na muling bumangon mula sa abong iniwan ng kahapon. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa abot tanaw,
Niyakap ni Tristan si Tessa ng mahigpit. Ang bawat hininga nila ay nagkakaisa sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin. Ang lahat ng lason ay nawala na. Ang lahat ng sakit ay naghilom na. At sa wakas, ang hardin ng kanilang buhay ay punong-puno na ng liwanag. Ang liwanag na ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa ating lahat na patuloy na naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig na naghihilom sa bawat sugat ng kahapon. Maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at tapat na pagsama sa bawat yugto ng buhay ni Tessa at Tristan hanggang sa huling sandaling ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita ng kwentong ito, lalo na ang mga eksenang nagpapakita ng labis na pagdurusa ni Tessa sa ilalim ng kalupitan ng mga taong dapat ay nag-aaruga sa kanya, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking sariling dibdib. May mga gabi na ang aking panulat ay pansamantalang humihinto dahil sa bigat ng emosyon na tila ba ang bawat luha ni Tessa ay pumatak din sa aking mga pahina habang hinahanap ko ang tamang paraan upang siya ay muling makabangon. Ang bawat kabanata ng kanilang paglalakbay ay hango sa mga tunay na kwento ng katatagan na ating nasasaksihan sa ating paligid, sa mga inang walang takot na lumalaban para sa kanilang mga anak, sa mga asawang pilit na bumabangon mula sa pagtataksil, at sa mga taong nananatiling mabuti sa kabila ng dumi ng mundo. Nais ko lamang ipaalala na ang pagpapatawad ay hindi kailanman tanda ng kahinaan, kundi ito ay isang maliit na apoy na muling nagsisindi sa ating pagkatao kapag tila balot na tayo ng kadiliman. Parang isang buto na kailangang dumaan sa dilim ng lupa bago maging isang magandang halaman. Ang ating mga pagsubok ang siyang nagpapatatag sa atin upang muling magliwanag sa dulo ng bawat unos. Ngunit sa inyong palagay, sapat na nga ba ang pagsisisi ni Tristan para sa lahat ng pait at sakit na naranasan ni Tessa? Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, kaya mo rin bang buksan ang iyong puso at yakapin muli ang taong naging sanhi ng iyong pagkawasak? Napakahalaga para sa akin na malaman ang inyong mga pananaw at nararamdaman tungkol sa naging wakas ng kanilang kwento. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa ating comment section sa ibaba. Kung ang kwentong ito ay nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon o nakapukaw sa inyong damdamin, mangyaring i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel upang patuloy tayong makapagbahagi ng mga kwentong nagbibigay buhay at pag-asa. Maraming salamat muli sa inyong oras, pakikinig at pagmamahal. Hanggang sa muling pagkikita at naway palaging manatiling nagniningning ang liwanag ng pag-asa sa inyong mga puso at tahanan.